Tawagan naman natin si June Ligaspi ng People's Tonight. Morning, sir. Sir, meron ba tayong plano sa mga transport tungkol sa PhilHealth? Kung meron man, ano yung program na yon? Kasi basically, yun ang problema ng mga ordinary drivers. Tsaka, paano sila makakapag-members, easily members, and ma-enjoy nila yung PhilHealth? Actually po, yung mga drivers natin, or better still, lahat po ng Filipino, ay ini-encourage nating maging miyembro. Ang mga drivers po natin ay nasa kategorya ng mga individually paying members natin. At ini-encourage po natin yan lalong-lalo na. No? For your information, we have 5 membership categories. Number 1 ay yung mga employed po. Yan ay either private or government. Pangalawa, yung mga sponsored o kaya yung mga indigent natin. Pangatlo, yung mga lifetime members natin na nakapaghulog na ng 120 monthly contributions at 60 years old. At ang pangatlo ay yung mga OFWs at yung ito nga, mga individually paying members natin. At nandyan po ang kategorya, dyan po ang kategorya ng ating mga drivers, no? Yun nga po ang in-encourage namin, ang mga drivers natin, whether jeepney drivers, taxi drivers, truck drivers, bus drivers, pati na po yung mga farmers natin, mga fishermen natin, ano? Makapag-avail nga sana dito na maging member ng PhilHealth at para makapag-avail nitong benepisyo natin, napakaganda. Yun po yung problema. Paano yung system? How can an ordinary driver can avail this? Paano nila sisimulan? To barangay? Through, paano yung level? Kasi hindi nila alam yung sistema. Basically. Basically po, pupunta lang po sa nearest office, magdala po ng kanilang identification like yung kanilang yung kanilang marriage certificate para madeklara yung kanyang asawa at mag-fill up nung aming PhilHealth membership registration form at magbayad na kaukulan na membership na 100 ang pinaka-minimum sa isang buwan. No? At yan po, bibigyan sila ng resibo, bibigyan sila ng information materials at yung card nila ay mabibigay po. Yung mga birth certificate na nabanggit ko po kanina, yan ay para matala din natin yung mga beneficiaries nila. Like yung mga anak, yung asawa, no? That is just to verify yung mga documentation na ganito. So, 100 pesos lang po pwede na? Yun po ang minimum. Minimum. Although, base po dun sa batas natin, polisiya natin, kapag ang isang empleyado o ang isang individual ay nagkakaroon ng sweldong mas mataas po yung binabayaran. Pero meron po tayong maximum na 30,000 per month. Ang babayaran po ng isang may 30,000 per month is 750. Pero kung employed siya, either private or government, 50-50 po ang pagbabayad niyan. Meaning 50% will be paid by their employer and 50% by the employee himself. Yun po kasi ang problema, sir, sa isang ordinaryong driver. Minsan pati yung operator ayaw pa mag-contribute doon sa additional ano niya. Paano gagawin ng driver doon? Actually po kasi kapag driver, tsaka wala po sigurong employer-employee relationship nun eh. So I think kokostasin po ng mismong driver lahat ng 100 pesos kung sakali yun po ang babayaran ng premium. Sabi ko nga, sa 100 na piso isang buwan, murang-mura po yan. Liban pa dun sa hindi lang ang sarili niya ang makikinabang nito, pati yung asawa niya at saka yung mga anak niya na below 21 years old, pati na kung sakaling may anak na mental or physical na kapansanan, pati na po yung kanyang mga magulang na 60 years old and above na hindi po employed. So malaki po ang benefisyong makukuha ng mga with just 100 pesos kung sakali man nandun yung kategorya ng kanyang pagbabayad.
sir, follow-up. Magkano po yung backlog sa Region 2? Sa dalawang region? Meron po tayong statistics. Are we... Tsaka ano na po yung status niya? Kung Hintayin lang po, we will look into it. Baka Salamat. magkamali akong ano? Salamat po, sir. Ito po, as of July 2011, this year, beyond 60 days, sa Region 1, meron pong 18,287. At dito naman sa Region 3A, mayroon 16,847. Pwede ho bang malaman ano yung cause ng backlog po? Usually, yung mga causes of backlog natin, yung ngayon po, no? Magandang halimbawa ito, ang daming nako-confine na mga kaso ng dengue. At sa palagay ko, marami rin ang mga members dyan. So, may mga abnormal pagkakahospital ng mga members natin. So, magkakaroon ng spike. 2, over the last few months, nagkaroon ng increase in enrollment of our sponsored members. Dahil po yung sinasabi nating about 5.2 million poorest plus their members, nag-add up po ito sa ating membership. So, necessarily, meron pong increase dyan. So, ito po yung nakikita nating reason. Plus, of course, yung mga plantilla po namin sa aming personnel, vintage 2007 pa po yan. And right now, we are reviewing our personnel complement para to answer to the increase in our numbers of processing of claims. So ito po yung mga nakikita kong dahilan. At sa pamamagitan din itong case payment na inumpisa natin sa September 1st, nakikita namin na isa rin sa posibleng solusyon ito para matugunan natin itong problema about yung ating backlogs.